Where are you going? You done with school? Okay, you take care, huh? All right. Yung anak ng aking kaibigan. Teka, sandali, harap ako sa inyo. Sabi nga ni Mrs., humarap ka, duwag. Alam nyo, sumimple lamang ako dito eh. Kasi yung huli kong video, di ba nakita nyo naman yung isang kalsada dito sa side, dito sa harapan ko kung saan ako nakaharap sa kanan na to. Ito namang isa, heading east ito, from west heading east. Sila yung naka-red light sila ngayon, kaya sila yung nakatigil eh. Kaya nakita ko, medyo nahihiya pa rin ako. Alam niyo naman, it's same old story sa karamihan. Mukhang nakikita ko yung mother-in-law ko dito ah. Saan siya pupunta? Alam niyo yung mata ko kasi sabi nila matalas yung mata ko. Pero sa malayuan. Pero pag malapit na yung magbabasa ka, talagang napaka malabo na sa akin lahat. Malabo na. Kaya hindi ko lang ba't sumisigaw ako kasi napakalayo ninyo. Siguro nasa 20 talampakan kayo. At least, well, close to 20 feet kayo. Kasi may bench dyan kung saan kayo nakaupo. At may mikropono naman ako. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Nadadalas talagang sabi sa akin ni Mrs. at ng aking mga anak, si Juniorita at si Bonsonita, Tatay, bakit hindi ka suggestion nila na kumuha ko ng isang kodigo, sulat ko mga gusto kong sabihin at mag-stick ako doon. Mag-stick ako doon. Pwede kang lumihis ng kaunti pero bumalik ka kaagad sa usapan. Huwag yung buong kwento ay nauwi na doon tapos hindi ka na makabalik dahil sa sobrang sanga-sanga na naligaw ka na. At ayaw mo naman na i-post to. May kadalasan kung titignan yung mga past kong videos, pinopost ko kasi talagang out of topic na. Kaya ito, hindi ko yung ginawa yung suggestion nila pero kailangan ko nasigaw pa rin ako. Hindi pa rin ako sanay kasi layo ninyo. Nagtitiwala ako dito sa napakagandang mikropono na bigay sa akin ni Mrs. Kung gusto nyong gawin itong regular na libangan, alam ko karamihan sa inyo ay ginagawa lang ito para sa madokumento nyo lahat yung pang-araw-araw ninyo, ano man ang mga dahilan ninyo. I think magandang mag-invest ng magandang mikropono. Itong ginawa ni Mrs. sa akin na binigay na regalo sa akin ni Mrs. nung Pasko, itong Rode Wireless ME ay napakaganda. Kaya it's plug and play. At natutuwa ako. Binili niya ito dito sa Toronto. Meron kaming lugar, ang tawag ay Henry's. Yun ay bilihan ng mga camera, mostly cameras, kilala sila. Alam ko nung 20 years ago, meron silang programa din. Baka ngayon meron pa rin sila. Kaya ako sinabing 20 years ago kasi yung kasagsagan ng wala pang smartphone. I guess may smartphone na noon pero kadalasan yung kalisikatan ng DSLR, yung mga camera na talagang magaganda. At nag-offer sila noon ng kasagsagan nga noon, nag-offer sila ng klase. Yun yung mga tinitake advantage namin noon na free class. So punta ka, ipapakita nila kung paano mag-work ang mga autofocus, paano yung timplay ng kulay,
kung gusto nyong yung litrato, kung warm ba or yung may pagka-cold, yung mga ganun, I'm sure alam niyo yung sinasabi ko. Yung tamang settings para sa likes ninyo, yung like niyo sa litrato. Kaya kapareho rin ng mga ibang big box stores dito na marami silang nag-offer, tulad ng naalala ko yung Home Depot. Home Depot talaga ang tawag ko nga pala, ha. Home Depot kasi ang tinatawag ko kasi natutuwa ako kasi yung mga matatandang mga kakilala ko yun ang tawag nila, and not making fun of them, it's just I think masarap pakinggan at sa big kasi. Kaya ito katulad ng sa Home Depot, meron silang mga programa from time to time na merong kung gusto mong matutong magpokpok, gumawa ng isang I don't know, maybe pagkakarpintero, yung mga basic pag-fix ng mga tubo, kung ano mga dapat na gawin, ng mga bilhin, mga tools, yun, mga ganon. At minsan maghapon yun, minsan half day, kaya yun ay libre. Kaya sa mga ganon, sa mga community, i-search nyo yun, at baka sa lugar ninyo rin, kasi iba-iba tayo ng lugar, or kung nandito kayo sa town namin or dito sa Kalakhang, Toronto, or mismong sa heart ng Toronto, I'm sure may mga ganyan din. It's just kailangan nyo lang kayo maghanap. Again, ano pag-uusapan natin? Well, may dala akong kape dito. Ito talagang, kaya may napansin niyo yata, may dala akong dyaryo kasi may binigay akong pangako sa isa sa mga kaibigan ko online. Shout out kina Janice and Joby dito sa norte ng Ontario, sa Montreal, sa Quebec. Nalimutan ko na naman yung pangalan ng town nila eh, pero I'm sure kilala nyo sila, at magandang part sila ng komunidad ng Filipino community dito online sa YouTube, na nagbibigay ng mga informasyon lalo na sa ating mga kababayan na nais magpunta rito or sa Canada, at yung mga tao nandito na gusto pang malaman kung ano yung mga options nila, yung mga paano sila makapag-abante pa sa kanilang status, particular sa kanilang status, mga dokumento nila. Okay, focus. Ang nakikita nyo dito ay dyaryo ng aking anak. Sa kanyang eskwelahan. Ito ay ang hindi lingid sa ibang kaalaman ng iba. Binlog ko na to nung nag-orient siya. Pumunta siya para sa kanyang orientation sa kanyang bagong paaralan. First year college na yung aking anak, si Juniorita, at talagang proud na proud ako sa kanila. Sabi ng mga iba dito na huwag mo sabihin proud ka sa anak mo, nagkakaroon sila ng pressure, pero hindi nila alam. At iba-ibang case natin, at maintindihan nyo, my kid's smart enough para maintindihan niya yon. Nag-usap na kami tungkol doon. And again, I'm proud of her sa mga accomplishments sa aking mga anak. Talagang maraming malayo sila nung panahon ko, yung edad kong yun, na marami ng accomplishments sila. At sabi ko nga sa kanila lagi, beat the parents. At sana ganun din ang mentalidad ninyo na itinuturo sa inyong mga anak. Beat the parents. Kinig nyo siguro yun, banggaan. At well, ano na mangyayari kung cover ko yun o ito? Easy! Alam nyo may banggaan na eh. Talaga naman ng mga tao dito. Well, hindi natin papakita yon. Okay, focus. Sabi nga ng mga anak ko. Yung anak ko, since napapag-usapan natin na yung French, napapag-usapan ngayon sa tulungan ni Joby at ni Janice about yung pag-aaral ng French. Gusto kong ayun yung
gusto kong ibanggitin sa inyo na i-suggest sa inyo ang kahalagahan ng pagiging bilingual o pagkakaroon ng isang abilidad para matuto ng isang lengguwahe. Lakay naman. Sino ba pinipreach mo dito? Marunong tayo ng Tagalog. Marunong pa ng Ingles. Hindi ba dalawang lengguwahe na yon? Abay, marunong pa nga akong mag-Bisaya, mag-Ilocano, at kung ano-ano man. Kaya, bakit ko kakailanganin pa ng isa pang lengguwahe? Well, nandito tayo sa Canada. At pasensya na kayo, bigla nagtumakbo yung traffic ko. Pumunta yung dalawa, instead naman doon sila at mag-exchange information sa gitna ng kalsada, intersection. Yun ang gagawin ninyo. Hopefully hindi mangyari sa inyo yon, pero kung mangyari man ito at hindi safe ang lugar ninyo, nasa gitna kayo ng busy street, kusapin nyo yung second party, sabihin nyo na let's go to safer spot, yung safer place, tulad ng tumabi tayo or sa park. Ito may mga plaza dito at doon tayo take pictures and then lipat kayo. Yun ang isa sa mga importante yung gagawin. Take information ng camera ninyo at kung hindi man, lagi kayo magdala ng sa papag-usapan natin to. I'm sorry mga anak, nalumawig na naman ako nito. Nakikita nyo to, okay? Ito ay marker. Ito ay Milwaukee particular. Kilala ko sa bahay sa pamilya ng Milwaukee. Ito ay lagi kong dala sa aking kaliwang bulsa. Okay? Bakit lakay? Boom, ano man mangyari, kailangan mo ng impormasyon, okay? Prove that. Okay? Isulat mo sa kamay mo, sa balat mo. Alright? Isulat mo sa mga importante na kailangan. Plate number. Nagsanay ako na maintindihan ko, ma-pick up ko lahat ng plate number. Ang kulay, description ng tao. Hindi lang ito particular sa mga traffic accidents, mga motoristang pwede rin sa mga nangyayaring kaguluhan, assault. Isulat nyo yung kailangan nyo may impormasyon. Date, time, lugar. Napakarami nun para isipin natin. At ako na mahina ang memorya ko, ito nakakatulong. Ito ang isa sa ang mga anak ko may nito, si Mrs. meron nito, mga anak ko, pamilya, sinasuggest ko to sa mga kaibigan, pamilya, even kapitbahay, na importante ito. Sana subukan ninyo. Pull, sulat yung information. Okay? And then after that, okay, tumigil doon, gather more information. Kung sakali man na hindi nyo na kayang makakuha ng information, at least dahil sulat nyo kaagad. Diba? Yun ang importante. Kaya isa yun sa mga natutunan ko sa aking experience dito sa North America. Hindi nyo ito makikita online. Siguro kung hanapin nyo, makikita ninyo. Pero ito'y sa patuloy ninyong pagtira, pamumuhay dito, makaka-adapt kayo at makakahanap kayo ng paraan kung paano mamuhay dito ng very efficient mga abilidad. Tuloy ito, simple lang to pero napaka-importante. Depende nga sa inyo yun kung kung paano ninyo makikita ang isang lugar, kung paano nyo nakikita ang buhay ninyo dito. Kung katulad kayo ng iba na just huwag naman sana, trabaho, bahay, it's just literally walang buhay, ay ine-encourage ko sa inyo na explore ninyo yung ang ibang kultura, assimilate, okay, makibagi kayo dito, ma-adapt ninyo ibang kultura. That's how you will grow. At madugulat kayo at mapapamahal lalo sa inyo ang bansang pinili ninyong ito. Talagang lumayo na ako, makakabalik pa ba ako? Let's see. Natatandaan nyo to, ginawa kong video sa aking isa sa mga video ko nung Pasko.
Ito yung isa sa mga regalong binigay sa akin galing kay mother-in-law. Kasi ang ginagawa niya tuwing Pasko, lahat ng pamilya nilalagyan niya ng regalo ang pinupunong Christmas tree under Christmas tree, di ba? Christmas tree nga. Oh, Christmas tree. Sa ilalim ng Christmas tree andun yung mga regalo at may mga pangalan kami doon. At kasama ng mga loto na ticket. Tingisa kami. Ito yung check it out. Pinakita ko to sa itong thermos na to. Sa video na yon sa may nung Pasko, around Pasko. Ito super init. Mukhang yung 15 minutes ko dito na video magiging doble, triple. Okay, focus. Joby, may pangako ko sa iyo na magsasalita ako sa iyo ng French kasi sabi ko sa iyo, alam mo, napakagaling ko sa French. Sinabi ko na babasahan kita ng French para naman mapabilib ko kayong mag-asawa at siguro yung buong Filipino community. Ito, pakinggan mo. Ito kasi isa sa mga katangian ko eh. Alam ko na mag-French bago pa ako pumunta rito sa North America. Ito. Reflections sur l'amour et la humanité. Des questions existentielles à méditer. C'est Josie, je venais complete que je quest en train de llevar la persona que je tells Otero. Nakita mo naman. Minarder ko ba? Katulad ako ng napakaraming immigrant na Pilipino, walang alam sa French. Kaya saludo ako sa iyo, sa inyong pamilya, lalo na sa iyo, Joby. Talagang ina-encourage mo ang mga tao, in-encourage mo yung sarili na nga matuto. May goal ka at nakamit mo yun at patuloy pang nakakamit pa. Nag-commit ka 100% at ito nga yung inyong tagumpay. Nandito ka na sa Canada at ikaw ang pagmumulan ng henerasyon mo dito. Kaya kung mayroon ng family tree, ikaw yung nandun sa pinakang baba, di ba? Kaya believe ako sa iyo and hats off to you. Ini-encourage ko ang mga tao katulad ni Joby, in-encourage ko kayo na matuto. Maring hindi sa atin, tayong mga may edad na nandito na established na. Another option lang yun sa inyo. Pero sa mga anak ninyo na lalo pa't kabataan, napakabata pa nila, encourage ko na hayaan nyo or tulungan nyo silang matuto. Matuto mag-aral ng lengguaheng French. Alam kong hindi magiging mahirap yon sa iba o sa karamihan, pero at maaaring hindi yun para sa lahat ng mga bata. Itong sinasabi ko, may programa dito sa mga hindi pa nakakaalam, may programa dito sa Canada na tinatawag na French immersion. It is para sa mga non-speaking French na mga immigrants, particular na mga immigrants. At may programa to na para turuan sila na makapagsalita magkaroon ng abilidad ng lengguwahe, turuan ng lengguwaheng French sa kanila. Ito ay sa pagtuturo sa kanila, sa eskwelahan to, pagtuturo sa kanila ang mga paksa na arts, science, at history, at kung ano pang mga akademya, itinuturo sa French. Now, hindi ko alam sa bawat province, pero dito sa Ontario, unless nagbago na yon, pinursige kasi namin yon, pero hindi kami nagtagumpay doon
papaliwanag ko yun mamaya sa inyo. Hopefully maging focus enough ako dito sa mga ang mga bata. May anak kayo na marami akong mga kaibigan dyan online na may mga anak na liliit pa. Kamusta kayo dyan lahat? Yung mga napakaliit na mga anak, tutuwa ako lagi. Kasi ayaw kong banggitin kasi pag iba, malilimutan ko yung ibang pangalan eh. Pero I will say hi to them. Bibisita ako sa kanilang channel mamaya or pag nagka-chance ako. Maliit pa kindergarten, na pwede nyo nang enroll sila. Up to simula kindergarten. Pero typically mga grade 1, grade 2, ini-enroll sila dito. Yung mga nakikita ko, makakilala ko. At tinuturuan na nga sila noon ng French. Ang mga anak ko, nung naisip naming i-enroll sila doon, no, isama sila i-immerse sila isa-anib sila sa ganon. I think ang ibig sabihin ng French immersion means what? Okay, wag mo ito ikakat. Lakay, ano immersion? When you think about immersion, nakikinig kayo parang i-immerse nyo sa tubig, yung ilublob ninyo. So ang French meaning, yung isanib nyo sila sa French, yung i-include nyo yung French sa kanilang pagkatao o sa kanilang lengguwahe. Yon. Close enough, hopefully, na maging part yun ng kanilang buhay. Okay? Alam ko ang lengguwahe ay isang very complex yun eh, hindi lahat-lahat ay gifted para matuto nito or madali. Kaya sinabi ko na lahat ng mga bata, tingnan niyo yung mga bata kasi mahihirapan sila or maninibago. Minsan alam ko, katulad yung mga aking mga kaibigan dito, kapitbahay, yung iba nahirapan at yung iba talaga, madadadala, alam ko yung mga bata nila, talagang tumahimik sila sa klase. Kasi talagang buong klase, French, Francais ang sinasabi, ang binibigkas. Kaya adjustment, pero wag nyo i-underestimate ang mga anak ninyo. They can adapt. Pero pakinggan nyo lang, matyagan nyo lang. Sa una, hindi siyempre masaya, pero makaka-adapt sila. Lalo pa, mga bata yan. At again, Pinoy pa. Kaya ang French immersion hindi para sa lahat, pero marami makakinabang dito kung mag-stick kayo. Kung pagsipupursigihin ninyo, kaya sa tulong ng mga magulang, di ba? Okay, napaulit-ulit na ako nito. At bakit? Kasi dito, kung mapapansin niyo yung mga produkto, laging may nakalakip sa baba o sa tagiliran, hindi lang English, kundi Francais na words. At yung ang Quebec, for example, ito Montreal, di ba? Quebec, yun ang kanilang lengguwahe. Although wag niyo sabihin niya sa mga Francais sa France, mga French, kasi they don't think the way ang tingin nila doon sa French, ito naman ay sa mga nakilala ko, hindi lang gusto yung accent ng mga nasa Quebec. Kumbaga parang mga slang yung kanilang French. Pero that's another topic, and that's their opinion. I'm just sinasabi ko lang sa inyo iba. Itong mga opinion nila sa mga taga Quebec, itong mga French. Kung may cut off yan, alam ko kasi nung nangyari, nung gusto naming dalhin ng mga anak namin sa i-enroll sa French immersion sa class para matuto sila, huli na. Pero kung tutusin, isipin nyo, huli na ba yung bata pa rin sila? 5th grade yung mga anak ko, or 6th grade nung nalaman namin yun I think 5th grade. At ang cutoff noon, I remember, kung maaaring basta hindi na sila po pwede. So sa best nang naalala ko is 4th grade yung cutoff nila. Hanggang dun lang. Or maybe 3rd grade, I think 4th grade So may cutoff yun, kaya hindi na po pwede silang pumunta and
naintindihan ko yon. So what happened, we moved on. Ngayon, sabi ko sa mga anak ko, mag-aaral kayo at nag-enroll sila sa mga ibang salita tulad ng mahilig kasi sa lengguwahe ang aking mga anak, lalo na yung aking juniorita. Italian, mga Spanish na language. Pero itong French, nag-aral din siya. At pero hindi ito yung talagang pursige. Okay? May mga programs sa online na pinupuntahan niya once a week, twice a week. Kaya nagulat ako. Ito ang isang pinagmamalaki ng isang ama sa kanyang anak. Itong dyaryo na to, sumusulat siya dito sa York University, Glendon, York University. Nandun siya, yung kanyang kolehiyo. Kaya nga hindi lingid sa kaalaman ng karamihan kung matagal niyo nang fina-follow yung aking channel na hindi naman katagalan. Pumunta kami sa isang orientation niya. Yung Glendon College, it's college pero it's actually a part ng isang malaking yung York University. It's kinda, I don't wanna get into that kasi may mga nangyari doon pero it's a university rin, university level, university. At yun ay kilalang mga teachers at mga French speaking din yon ang mga tao doon. Natatandaan ko pa noon, ewan ko lang ngayon, may hindi ka pwedeng pumunta doon kung hindi ka nakakaalam ng French that was hindi ko alam kung nagbago yon, pero obviously nakapunta ng anak ko kasi hindi ko naman alam na gano'n siya kagaling sa French. So itong diary na to, dito siya sumusulat. Journalist na yung anak ko. Kaya natutuwa ako. Sinave ko yung una niyang artikulo, yung unang release nito. Ito yung newspaper ng Glendon College. Naandito siya. Nakasulat siya dito. At isa pa, that was months ago. Kaya natutuwa ako. Kahapon, binanggit niya, ang turo ko sa mga anak ko na kapag may mga importante kayong sasabihin, gusto ko ng hindi text, kundi in person, harap. Pero siguro sa sobrang niyang sobrang niyang pagka-excite, sinabi niya sa group message namin, may group message kaming pamilya, sinabi niya na siya ang bagong chief of operation for the newspaper. Hindi ko alam eksakto kung ano yung mga trabaho niya mangyayari, pero malaking part yon. At ngayon ay yung chief editor doon na gagraduate na ngayong year na to ay sinasabi na siyang napipili na susunod sa apak niya at maging, kasi bago pa lang siya, di ba? First year pa lang siya doon sa universidad niya sa Glendon. Kaya syempre marami pa siyang matututunan at pasasaan, at siguro kung talagang pagpupursige siya katulad na ginawa niya sa elementarya niya, sa kanyang high school days, ay makakamit niya yun. Kaya natutuwa ako. Ang sinasabi ko sa inyo ay turuan niyo sila na highly recommend na mag-French sila dito, matuto sila ng lengguwahe na yon. Maraming mag-open sa kanila na mga bintana, pintuan, pati bubong magbubukas sa kanila. Like ko sinasabi sa mga anak ko, kay Juniorita at kay Bonsoni, na kung as much as possible sa posible laging pagkakataon, you always have to put yourself in a good position, in a position where you could win. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ko nun? Tulad dito, lengguwahe, mga skills, mag-aral nga ng mabuti dahil kailangan tulad doon, nag-grant sila ng for yung mga council, mga akademya na kailangan nila ng particular, kailangan mataas ang kanilang mga grado, nakamit nila yon. Sinabi ko sa kanila na importante yung katulad ng sinasabi natin lahat
typical magulang, importante yung pag-aaral. Pero hindi lang pag-aaral, yung pagsisikap, maging mabuti sa kapwa at maging persistent. Pag hindi mo natututunan isang bagay or just, don't give up. You can rest, di ba? You can rest pero never give up. Kaya ito natutuwa ko. Kaya gusto ko ibahagi yun sa inyo. Isa pa, ang alam ko, ang pagkakaroon ng abilidad na makapagsalita ng Pranse. Ang sinasabi ko yung talagang fluent or effective ang pagka-communicate ninyo ay mag-o-open sa inyo ng mga iba pa, sa mga anak niyo at siguro sa inyo rin kung interesado kayo. Pero particular sinasabi ko ito sa mga anak ninyo, sa anak natin. Makakakuha sila ng mga trabaho na tanging ang mga tao lang nakakapagsalita ng Pranse ang qualify. At maganda sa resume nila yon talaga. May mga ibang kumpanya na binibigay importansya talaga kapag marunong ka noon dahil ang kanilang kumpanya ay base rin sa Montreal, diba? I mean, sa Quebec. I keep saying Montreal. Although dumaan kami ron long time ago. Nung pumunta kami sa Ice Hotel, I will upload that some other time. Focus, huwag ka munang lumawig na naman yung salita mo. Again, recommendation ko yon sa inyo, lalo at mga batang anak ninyo. Explore it at sana'y bigyan ninyo ng importansya. At habang ini-enroll nyo yung mga anak ninyo, pakinggan nyo, pag-obserbahan ninyo, kausapin nyo tulad ng ginagawa ko sa mga anak ko. Pagkatapos ng eskwelahan, kinakausap ko. Hindi natatapos na once na isa nyo yung anak ninyo sa school at dumating, that's it, diba? Tapos rinse and repeat. You have to communicate with them. Homework nila, kamusta ang klase, ang eskwela, ang teachers, anong pinagturuan, anong turo nila, ganon. Anong pakiramdam nila, ano yun, kaibigan din nila. Pag-usapan nyo, gano'n. And they will open up, magugulat kayo. Kaya, yung pamangkin ko nga pala ay stewardess. Yung pamangkin ko, si Nicole. Ay sabi ko siya yung pinaka-paborito kong pamangkin. Pero ganoon naman tayo, di ba? Nakita mo yung isang pamangkin, pinaka-paborito kong pamangkin. Stewardess siya sa isang kumpanya, malaking kumpanya ng ano ba yung airline na yon? Kalimutan ko na. Pero natutuwa ako sa kanya at yun ang isang mga pangarap niya. Ngayon nagta-travel siya buong mundo na travel niya. Hindi pa syempre lahat na travel niya, pero dahil I think nag-umpisa siya, isang taon na siya doon. Kung hindi pa mag-iisang taon na siyang mahigit. Kasama ng benepisyo na yun ay mga discount sa ticket sale, di ba? Sa airline tickets, kasama ang pamilya. Just I think ang kailangan lang ay give them a heads up. May mga hindi agad-agad bibili ka ng ticket, may discount ka na. Kailangan planuhin mo. I don't know kung gaano katagal, a week or 2 weeks, I don't know. Pero nakakatulong yun, lalo pat yung kanyang, yung sister-in-law ko at yung brother-in-law ko, na yung parents ng pamangkin ko ng si Nicole at saka yung kanyang little brother ay mahilig mag-travel. At least yung mag-asawa, mahilig mag-travel, yung sister-in-law ko at bayaw. Bayaw ba ang tawag doon o balae? Bayaw ba or naman tawag doon? Kasi yung sister-in-law ko siya kasi kapatid siya ng wife ko. At yung sister-in-law kong yun, may yung asawa niya, ang tawag na dito, brother-in-law rin eh. Pero sa atin, may ibang particular na pangalan eh. Kaya, tagal na to. Ano pa ba nalilimutan ko? Tatago ko ito. Kailangan inumin mo kagad to kasi kahit magandang weather ngayon ay talagang malamig pa rin.
bago ko ito ihinto ay binanggit ko sa inyo yung marker, di ba? I hope na consider nyo rin itong marker. Pero may isa pa ako na sa separate video ko na ito gagawin, papakita sa inyo. You know what? Sige, sa susunod na video ko na yun, hindi na siguro magtatagal yun, baka next week. I try to upload alam ko I've been uploading few times a week. Yung iba kasi doon mga luma na, pero hindi kalumaan. Imbis na i-delete ko na sila, marami akong na-delete. Ini-upload ko para nandun na sila. Kasi minsan, kadalasan 99% hindi ko na maulit, di ba? Katulad nito, I hope na nandiyan pa rin kayo, hindi yung battery ko nag-low at walang tumawag sa akin at nag-switch na-off yung camera. Kung hindi, it's really hard na balikan ulito, di ba? Kaya, again, ang buo kabuuan talaga ng topic na to ay yung mga anak ninyo na pag-aralin. May cut-off date yun kung nandito kayo sa Ontario. Maaring wala na, kayo na magsaliksik. So government website nila, meron din ng French immersion ng keyword. Okay, tapos type ninyo yung kung ano man ano pang hinahanap ninyo, maybe sa probinsya ninyo. At talagang highly recommend ko yun. Maganda yon. Alam ko nangyayari sa edukasyon natin, lalo maging doon sa may mga anak, ang mapapayo ko lang sa inyo, sa mga nag-aaral sila ngayon dito sa Canada, anumang probinsya, maging alerto kayo sa mga nangyayari sa eskwelahan. Ang mga union, ang mga board of directors, ang mga official na nakaupo sa gobyerno natin, ang ating mga officials dito, hanggang pati Prime Minister, ay pagtunan nyo ng pansin kasi talagang nilalaso nila ang anak natin, ang mga isip ng anak natin. Tayo na parent ang kailangan gumawa na action na to. Na kung kaya nyo maging active sa mga meeting, meron yan. Pwede nga kayo tumakbo kung gusto niyo na official sa mga board meeting ng mga eskwelahan. Gawin niyo kung may time kayo, pero just by engaging, talking to your kids about how about that school that day, malaking bagay. At kung ano yung paniniwala ninyo, at alam ko, being a Kristiyano kayo, Pilipino, ay make sure na hindi malimutan ng mga anak ninyo yon. Yung mga, lalo na yung paniniwala natin as Filipinos sa pag-adapt natin ng kultura dito ng iba. May mga bagay na masasama, i-reject natin yun. At sa pamamagitan nun, ang ating kulturang magaganda, syempre may kultura din tayong mga masasama, at hopefully hindi na natin ginagawa yun or tinatalikuran talaga at di pinapractice, although nakakalingkot at nakikita ko pa rin sa mga tao. Magandang kultura natin at mga magandang kultura dito, kapag pinagsanib yan, isang malakas at isang mabuti at malakas na bagong immigrant ang magmamana ng bansang to, which is yung ating mga anak. Kaya hanggang dito na lang muna, at sana'y lagi kayong malakas, masaya at puno ng pag-asa, ano man ang nangyayari. Hanggang sa muli.